Kasado na ikakasang tax fraud audit ng Bureau of Internal Revenue sa mga kontraktor ng flood control projects. Bukod sa sisilipin kung tama ang pagbabayad nila ng buwis, aaksyonan din daw ng BIR ang mga ghost project o mga proyektong markadong kumpleto pero wala naman sa mapa. Si Kenneth Pasyente sa report. Hindi natatapos sa inspeksyon at sumbong ang pagbabantay ng bayan sa mga anomalya sa flood control projects. Dahil ayon sa palasyo, hudyat din ito para sa mga government agency na magsagawa ng kanilang sariling investigasyon. Kasado na ang gagawing tax fraud audit ng BIR sa mga kontraktor ng flood control project na tinukoy ng Pangulo. Gagawin ang isang parallel audit sa mga kontratista para silipin kung tama ba ang pagbabayad nila ng buwis. Ayon sa BIR, lahat ng government contractors ay kinakailangang kumuha ng updated tax clearance mula sa BIR bago sila makakuha ng final settlement para sa kanilang kontrata. Ang clearance na ito ay nagpapatunay na wala silang utang sa buwis. Kung mapapatunayan na kulang o mali ang kanilang binayarang buwis, hindi sila i-issuean ng updated tax clearance. Ibig sabihin nito ay madi-disqualify sila sa susunod na mga government procurements at masususpindi din ang final settlement ng kanilang mga kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Aaksyonan din daw ng BIR ang mga proyektong na-report na natapos na pero wala naman sa mapa. Kung makakakuha tayo ng official na certification mula sa kaukulang ahensya ng gobyerno na nagsasabing ghost project ang isang flood control project, ay mag-i-issue tayo agad ng deficiency tax assessment laban sa contractor na ito. Hindi kasi maaaring i-claim bilang deductible expense ang isang proyektong hindi naman talaga ginawa. Sabi nga, no project means no deductible expense. Kaya kapag ghost project ito, tatanggalin namin lahat ng kaukulang gastos o claims at mananagot ang contractor sa tamang buwis. Tatalima din daw ang ahensya sa pahayag ng palasyo na magsagawa ng lifestyle check. Pero hindi lang mga opisyal ng gobyerno ang kanilang sisilipin, kundi pati na ang mga kontratista. Layo nitong makita kung tugma ba ang kanilang ari-arian sa binayaran nilang buwis. Ngayon, ang ginagawa natin na lifestyle checks dun sa mga contractors at saka yung may-ari ng mga contractors na ito dahil nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties, yung titingnan natin. So, ibabangga natin yan sa revenues. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.